Eto na nga raw ang pinakamalakas na bagyong dumaan dito sa aming lugar. Na dito nga sa aming lugar ay umabot kami dito ng signal number 4. Gabi nga nanalanta ang bagyong ito at sa totoo lang halos hindi kami nakatulog dahil sa sobrang lakas ng bagyong ito. Pero ang tanong, kamusta naman kaya ang solar kapag ganitong bumabagyo? Meron pa ba tayo ditong harvest sa solar? Nagagamit ba natin ng tama itong solar? Iisa-isahin nating sasagutin yan sa video na to. Noong umpisa ng bagyong ito, wala naman halos ulan. Actually, sobrang lakas talaga ng hangin niya. Pero habang papalapit ng papalapit ito sa lugar namin, lalo pa nga itong lumakas. At hindi ko rin in-expect na ganito kalakas itong super typhoon na ito. Sobrang lakas talaga ng hangin niya at iniisip ko sana hindi mailipad yung bubong namin. At isa sa mga iniisip ko dito sana hindi rin mailipad o magkaroon ng damage yung solar panels natin. Dahil sa bubong namin ay naka-install dito yung mga solar panels. Signal number 4 kami pero grabe sobrang lakas. Sa awa ng Diyos, mabuti na lang, okay lang yung mga solar panels natin. Mabuti na lang, maayos din itong in-install ng mga installer. Sinilip ko na rin yung umaga kung okay yung bubong namin at luckily, okay naman ito. Mabuti na lamang ito lang yung inabot namin dito. Kasi sa totoo lang, paglabas mo sa aming barangay, ang daming mga posting nagbagsakan. At marami ding mga punong nagbuwalan. Kaya naapektuhan din yung linya ng tubig dito sa amin kasi kinaumagahan. Sa pagbuwal ng mga puno, naapektuhan dito yung tubig sa amin. Kaya naman pansamantala kami ditong nawalan ng tubig. Mabuti na lamang meron tayong ditong deep well. Naikwento ko nga sa inyo na nagpa-install tayo dito ng solar at ang pinili nga pala natin dito ang tinatawag na hybrid. May tatlo kasi ditong klase ng solar setup. Ang off-grid, ang grid tie or on-grid at ang hybrid. Sa tatlong ito ang pinakamagandang ipa-install dito ay yung hybrid pero medyo may kamahalan lang. Dahil meron nga itong battery. Dito ko na rin sasabihin yung mga disadvantages na naramdaman namin. At nga pala guys, bago natin ituloy ito, nilabas na nga ni Red Magic ang kanilang Red Magic 11 Pro na meron ditong Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ito na nga ang pinakamabilis ngayon na processor. Ang kagandahan dito ay meron na nga itong brand new Aqua Core cooling system. Ito nga ang first mass-produced na smartphone with liquid cooling. Ang kagandahan dito, gumagamit pa rin ito ng liquid metal 3.0 at vapor chamber na meron ditong 13,116mm². At syempre, ito yung bago sa kanila. Gumagamit nga ito ng Red Magic first waterproof na turbo fan na 24,000 RPM. Meron din itong 7,500 mAh na battery na pwede mo na rin itong i-charge ng wirelessly. Na ang pinaka-highlight talaga sa cellphone na ito ay meron itong liquid cooling. Na mag-iwan nga pala tayo dito ng link dito sa description sa mga gusto mag-avail ng ganitong product. So ang tanong, kamusta kaya dito ang solar setup kapag may typhoon? Sa totoo lang guys, sa experience namin kapag hybrid setup ka, mag-iba yung experience niyo depende sa gamit niyo. Pero sa amin, since naka-hybrid kami, ang nangyari ay dumating sa point talaga na nalobat yung battery na backup natin. Kasi nga hindi masyadong maganda ang harvest kapag ganitong malakas dito ang bagyo, makulimlim, hindi maganda yung araw o paulan-ulan. Dahil sa experience namin dito na medyo makulimlim at dinagdagan pa nga ng ulan tapos ang lakas pa ng hangin, pumapatak lang ng mga 100 to 200 dito yung wattage na nakukuha dito ng solar. So ibig sabihin hindi yung sumasapat para i-power dito yung buong bahay, ibig sabihin sumasapat lang yun para mag-charge ng phone. Sa totoo lang guys, depende sa battery kung ilang capacity dito yung gagamitin ninyo. Mas malaking capacity, mas matagal ninyong gagamitin. Pero sa amin, since nagkamali ako ng setup dito at kung matatandaan nyo dito, dati tayo dito nagpa on grid. Tapos nung after few days lang, nag-hybrid tayo dito. So ibig sabihin, mas malaki na gastos natin kumpara kapag nagrekta ka na lang ditong hybrid. Kaya naman ang naging downside na yun, imbis na makakuha tayo dito na mas malaki ditong battery, ang nakuha lang natin dito ay 100 amp hour. Naibabase ko na lang sa experience namin kung gaano tumatagal nun. Ang ginagamit namin ditong appliances, hindi kami gumagamit ng aircon. May tatlo kaming electric fan, refrigerator dito na inverter at may mga ilaw na ginagamit. Kapag ganun lang yung gagamitin namin ng mga appliances, tumatagal ito ng hanggang 9 PM to 10 PM. Pag maganda ang harvest at 100% yung battery. Pero kapag dinagdagan na namin ng aircon at mga iba pang appliances, tumatagal lang ito ng around 7 PM. Kaya naman mas madami kang gagamitin dito mga appliances, mas madedrain dito yung battery mo at kukuha ka na rin sa grid. At sa mga nagbabalak talaga mag-hybrid, ito yung talagang downside talaga ng solar. Kapag mabagyo at sobrang umuulan at makulimlim talaga dito yung kalangitan, wala talagang halos naka-harvest. Swertein mo na kung pumatak dito ng 500 watts. Kaya naman ang ginawa ko dito ay hinintay muna namin dito mag 100% talaga yung battery kasi nga wala pa talaga kaming kuryente. Kung gusto nyo talaga ma-backup talaga yung bahay ninyo na hindi kayo nag-worry na mawalan kayo ng kuryente basta wag lang kayong gagamit dito ng aircon,
mas maganda, mas mataas na battery na lang dito yung kunin ninyo. Sa totoo lang guys, naka-net metering din kami dito. So sa experience namin, mas maganda kung 300 amp hour dito yung battery namin para naman masurvive niya yung gabi kahit na ilaw lang yung gagamitin namin dito, tapos naka wifi, tapos naka-on yung mga CCTVs, pati yung ref. Sa computation ko, iso-survive na kami hanggang umaga. Basta hindi lang kami gagamit dito ng aircon or electric fan. Actually, mga gagamitin pa namin dito mga ilaw, yung mga mababa yung wattage. At sa mga bago pa lang magpapakonect ng solar, make sure lang na ipasecure nyo mabuti yung solar panels ninyo para hindi siya maililipad ng hangin. At syempre, I suggested na every now and then, ipacheck ninyo. Pabalikin yung installer ninyo para i-check dito yung mga solar panels ninyo sa bubong. Kung medyo lumuwag yung mga bolts, mga ganun. Kailangan mini-maintain din yung mga yan. May nagtanong din sa atin kung kaya daw paanda rin ng solar setup natin yung mga aircons. Kapag gabi ay recommend na wag muna ninyong sagarin ito lalo na pag brown out. Huwag kayong gagamit ng aircon kapag brown out kasi i-drain niya lang dito yung battery. Lalo na sa mga hybrid setup. May nagtanong sa akin, 4 daw ang aircon nila. Kaya daw ba ng setup natin? Kung gagayahin nila yung setup natin. So sa amin kasi, ang setup ko kasi is 6.6 kW. So kung 4 yung aircon ninyo tapos 2.5 horsepower pa karamihan, I recommend na mas maganda kung ipakompute nyo na lang kasi pwede nilang i-compute yung mga nag-i-install. I think kapag ganung setup, 10 to 12 kW kung gusto mo talaga dito maka-minus ka sa bill. Ang kagandahan lang kasi sa hybrid kapag blackout dito sa lugar namin at maganda ang sikat ng araw. By the way, naka-net metering nga pala kami. So ibig sabihin nakakapag-export kami dito ng kuryente. Kaya naman nazi-zero bill na kami. Since hindi namin ma-export dito yung excess harvest dito ng solar, ang ginagawa namin dito, ino-on na lang namin yung mga aircon. Lalo na kapag talagang mainit ang panahon. Kaya kung maliwanag yung panahon at daytime naman, hindi niya ginagamit yung laman ng battery. Ang ginagamit niya yung excess dito na harvest ng solar. Kaya may nagtanong sa akin dito na kaya niya ba daw yung 4 na aircon? Yes, kayang-kaya niya. Wag lang sa gabi. Kasi syempre madadrain din yung battery mo. Pero sa daytime walang problema. Basta mas maganda kung yung setup mo 10 kilowatts or 12 kilowatts. At make sure lang guys, patibayan nyo rin dito yung bubong ninyo kapag magpapakabit kayo dito ng solar. Hindi kasi lahat ng bahay ay pwedeng kabitan ng solar. May mga load capacity rin din yung mga bubong at ang isang panel ng solar ay 25 kilos. Kaya kung mas marami kayong panel na ilalagay sa bubong ninyo, medyo mabigat na rin siya. Yung amin kasi 12 panels yung pinalagay ko. Gusto ko pa sanang dagdagan kaso nga lang hindi ko pa alam dito yung capacity ng bubong. Pero kung kampante naman kayo dito na kaya ng bubong ninyo, why not? Pero mas maganda kung mag-aas pa rin kayo dito sa experts. May hindi pala ako nababanggit sa inyo. Nakaset kasi yung inverter ko dito na kapag na-detect niya dito na 20% na lang yung battery, kusa na lang mag-off dito yung power namin. At na-experience ko ngayon for the first time. Disclaimer lang guys, baka magkakaiba tayo dito ng experience. Ang naging experience namin, nawalan talaga kami ng power. Noong naging 20% na yung battery. Namatay lahat ng CCTVs, wala na kaming ilaw. Sa sobrang lakas ng hangin, yung mga water vapor na yan, tumasik-tasik na dito sa solar namin. Covered naman siya, hindi naman masyadong nabasa. Parang tasik lang talaga. So nagkakaroon siya ng error message na kailangan i-turn off lahat kasi lowbat na talaga. Kaya naman ang ginawa ko, tinawagan ko yung nag-install, mabuti na lang online siya at tinuruan niya ako para i-off ito. Ayoko magkamali magturo guys, mas maganda kung mag-consult na lang kayo doon sa installer ninyo. Kaya naman pina-off niya lahat sa akin dito. Last niya na nga pina-off dito yung inverter. Kasi totally wala na talaga. Lowbat na yung battery. Sa ngayon, yun pa lang yung na-experience namin. At kung may katanungan kayo, kindly comment down below guys. Salamat ulit sa panonood. Sana may napulot kayo ditong aral.